Yes! Ang umaabot ako ng Presidente sa Pilipinas! Ayan na mga kababayan, pinagkakaguluhan na po si Vice President Inday Sara Duterte, ang paparating nating Presidente ng Pilipinas, at si Tatay Digong paparating na, papauwi na, papalayain mga kababayan ng isang Japanese. Panoorin natin ang tindi ng balita. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoligo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Ayan na mga kababayan, ang ICC dapat mabigyan po si Tatay Digong ng interim release. At ang hustisya ay hindi dapat ginagamit para gipitin ang tao, no? Kundi ito dapat ay iserve ng tama. Grabe ito mga kababayan, isang Hapones ang may malasakit sa ating bansa o sa ating Tatay Digong. Ang Marcos Jr. naman na pinagmalasakitan ni Tatay Digong ay walang kamalamalasakit mga kababayan. At dahil dyan, mukhang natritin po yata ang Malacanang, sapagkat mismo itong si Tandang Hukluban, Black-Eyed Ramon Tulpog, mga kababayan, ay nagpost. Ano ang sabi niya? My Tweety Bird says, Malacanang is on now. Full alert. Why? Nako mga kababayan, bakit daw po ang Malacanang ay full alert? Hindi po natin fake news yan. Ito po yung picture ngayon mga kababayan. Ano? At ito po ay post ng Philippine Star. Philippine Star po mga kababayan, police guard areas leading to the Malacanang complex in Manila where razor wire has been installed on Sunday. Amid heightened security, Nicanor Padilla Minjula and Arligue street are currently closed to vehicular traffic. Grabe mga kababayan, ayan po. Ayan po. Ayan po. Naka-heightened alert ang Malacanang. Bakit? Anyari, ayan po. Ayan po ha, hindi po natin fake news yan. Minjula po yan. Completos Ricados po, sarado po ang Minjula. Sinong nangyari dito ngayon? Bakit ganito ang Minjula mga kababayan? Ha? Takot na ba si Bangag? Nakahay. Ayon sa ating mga nabasa sa social media mga kababayan, ang Malacanang naman daw po talaga ay lagi pong nakahay. Ayon po kay super ate si Senator Amy Marcos. Nakahay daw po talaga ang Malacanang. Ano ho? Grabe na po ito. At dahil dyan, mukhang naku, mamaya na yan. Mamaya na yan dahil ito pong si Trump ay mukhang nagpalabas din po yata ng utos kung saan dadalhin si Tatay Digong at palalayain nga po. Mukhang iba na talaga itong nararamdaman natin mga kababayan ngayon. Ayan na po ang ating mga headline. Kung inyo pong nagugustuhan at inyong marapatin, pakilike at pakishare po ng ating video. Pakisubscribe na rin po sa ating channel. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share. Guys, no? Wala pong bayad yan. At malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. Ang hindi binabalita ng mga mainstream media ay atin po ritong ibabalita. Bueno mga kababayan, magtungo na po tayo
dito po kay Vice President Inday Sara Duterte, ano ho, pinagkakaguluhan po siya mga kababayan kahit saan po siya pumunta. At ang sigaw ng taong bayan, Duterte, Duterte, Duterte. At ang ating paparating na presidente ng Pilipinas. Panoorin natin ang buong video na ito mga kababayan. Si Presidente Inday Sara Duterte! Yes! Ang umaabot ako ng Presidente sa Pilipinas! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Si Presidente Ayan na nga po mga kababayan, ang ating Vice President Sara Duterte ay talaga naman kahit saan magpunta, dinudumog po ano ho, ng taong bayan. Kitang-kita na po ang ebidensya na ito pong si Vice President Sara Duterte ay nakatakda na pong mamuno sa ating bansa. At ngayon mga kababayan, siguro alam na ito ni Trump, no? Nararamdaman na ito ni Trump mga kababayan, kaya tinatrabaho na raw po di umano ni Trump, no? Mga kababayan, na si Tatay Digong ay mapa-asylum na po papuntang Brazil mga kababayan. Ano ho? Mamaya ang detalye na yan, pero bago natin tunguhin ang detalye, ito muna mga kababayan. Ngayon po ay ang huling araw para po si Vice President Sara Duterte ay magtungo dyan sa impeachment, no, proceedings nito nga pong ginagawa ng mga honorable. Panoorin natin kung sisipot pa si VP Inday Sara ngayon, araw na ito. Magtatapos ngayong araw ng Lunes, March 16 ang palugit kay Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang tugon sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung hindi magpapadala ng response ang pangalawang Pangulo, mapapaikli nito ang proseso ng impeachment ng ilang araw. So antayin po namin yon at the end of office hours no ng Lunes, and then we will have to decide kung ano po yung next steps. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated. So ibig sabihin I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and then we can proceed to yung hearing proper na po. Kung magpapadala naman ng tugon ang Vice Presidente, sasagot din dito ang complainants at endorsers sa reklamong impeachment sa loob ng 3 araw. At muli namang tutugon dito ang kampo ni VP Duterte sa loob din ng 3 araw o ang tinatawag na rejoinder. So, in the event that the Vice President submits her answer, yung pong endorsers complainants will be given an opportunity to reply, and the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder, no? Samantala, giit pa ni Congressman Ridon, bukod sa bank transactions at Ayan na mga kababayan, itong si Cookie ay talaga naman atat na magpunta dyan si Vice President Inday Sara Duterte. Well, relax ka lang dahil ayon nga kay VP Inday Sara, abangan ninyo kung darating ako dyan, no? At maaari po mga kababayan, hindi naman po si Vice President ang personal na magtungo dyan, po pwede naman niya ipadala na lang, no, sa kanyang mga abogado at sila na lang magsumite. For sure mga kababayan, magsusumite sila siguro ng sagot dito para lang formalize. Kasi po, once na hindi pong magsumagot si Vice President Inday Sara Duterte dito, kahit man lang sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, magtutuloy-tuloy na po sila doon at talagang matamis na kasi nga mababawasan lang sakit nila sa ulo. Pero para sa akin sana, Bipinday, dagdagan yung sakit sa ulo nitong mga ito para po lalo silang maglaway sa impeachment. Kasi yun naman talaga ang kanilang gusto Walang kakwenta-kwenta itong impeachment sa'yo, pero para bagang pinapatunog nila na talagang napaka-importante nito sa buhay nila, no? Mga kababayan. So, antayin na lang natin si Vice President Inday Sara ngayon. Mukhang ngayong araw na ito ay talagang bibitin-bitinin kayo ni Vice President Sara Duterte. Pero just the same, antay tayo mga kababayan. Kasi pag hindi po sumagot si Vice President ngayon, considered na po yun na para bagang binabaliwala na lang muna niya kasi nga aantayin na lang niya doon sa Senado. Kasi same lang din naman Sumagot siya ngayon at hindi siya sumagot, same pa rin yan, ipapasa pa rin nila yung impeachment na yan, makakakuha sila ng 100 plus, no?
1/3 dyan nga po sa mga buto, kahit pa wala ng katulad ng sinasabi dati na 150 million ni Congressman Toby Chanco. Bakit? Kasi nga po, marami pa rin po silang alipures dyan sa Congress. At hindi pa yan natatakot mga kababayan dahil nga pang lokal lang naman sila eh. No, kayang-kaya nilang alam nyo na mga kababayan, pasintabi sa ating ibang mga kababayan, no, lalo na sa lokal. Kayang-kaya yan hilot-hilutin. Pataasan ba ng bidding yan labanan eh. Pag may magbigay sa isang congressman magbigay ng, wala pa akong binabanggit na congressman pag may bigay na 500, yung isa gagawin 800. Yung isa naman gagawin 1,000. Tapos yung isa naman gagawin 1,500. O yung pinakamataas, ayun na yung ibubuto ng mga tao. Pataasan po ang diyan bidding yan, mga kababayan, yung iba diyan. Kaya dito umaasa mga congressman. Kaya ngayon, kahit pa sabihin na tawag ito yung maaari kaming madilikado, pipirma pa rin sila. Bakit? Kasi nga paldo rin naman ng iba diyan sa malita Di ba mga kababayan? Paldo na sila may mga malita na sila Kaya okay lang yan. Kahit matalo pa, at least sa loob ng 3 years, isang term, hindi ko kikitain. Sabi siguro nila, magkano lang naman? 12 million lang, di ba? Yung kanilang isang taon. Ilang milyon lang yung sa loob ng isang taon While samantalang kung isang taon o 3 taon pala, isang term kako. No? Samantalang itong isang palduhan pa lang ng malita, 150 million na Di ba? Di ba mga kababayan? So, ganun talaga ang buhay. Kumbaga, ano to ano ba isipin mo? Karer mo o pera? Pera na lang. Sabi nga dito, pera o malita? Malita na lang. Mas malaki ang malita. Di ba? Karer o malita? Yon, tama. Karer o malita? Hindi ba na karer. Prinsipyo o malita? Malita. Wala na yung prinsipyo na, hindi nakakain yan. Ganon, di ba? Sayang ang wrinkles. Tuloy tayo, kabayan. Ito na po, si Trump, mukhang umaksyon na dito mga kababayan, si Trump, no? May post po dito, bagamat hindi pa po ito confirm, pero ayon po dito sa post, babasahin lang po natin Joshua Hall, yung may check po yung kanyang pangalan, no? Sinasabi dito, no? Mayroon na pong itong 318,000 views. Nakapost po ito sa X ba ito nakapost? March 15, 2026. Ito po mga kababayan sinasabi dito. Breaking. The Trump administration is reportedly in talks with Brazil and the International Criminal Court for asylum for former Brazilian President Jair Bolsonaro and former Filipino President Rodrigo Duterte respectively. Nababasa niyo ba mga kababayan? Yan, nababasa niyo naman siguro, no? Two fellow right-wing leaders and long-time political allies of President Trump who are currently alay din pala itong si Bolsonaro. Alay din pala ito ni Trump. Two fellow right-wing leaders and long-time political allies of President Trump who are currently in prison on charges that many considered to be unjust and politically motivated. CIA Director John Ratcliffe is reportedly a major part of this effort behind the scene to get Bolsonaro and Duterte out of prison and into the United States to be granted political asylum, and President Trump himself is said to be threatening severe unprecedented sanction on Brazil and the ICC should they fail to turn the two conservative leaders over. Raise your hand if you want to see these two great men fed from the lawfare and leftist persecution that they are currently being subjected to, and given a hero's welcome into the United States by our great President Trump. Ayan daw po mga kababayan. Sabi nga dito sa nag-post si Dare to Past, hindi still verifying pa daw ito mga kababayan, pero kumakalat na daw po ito online Si Joshua Hall nga daw po ang nag-post nito
at mayroon pong check ang kanyang, naka-blue check po ang kanyang pangalan. Di umano, itong alay at kaibigan po ni Trump na si Duterte at saka itong si Bolsonaro, parehas dating mga presidente, Brazil at ng Pilipinas, ay tinatrabaho na daw po ng CIA para makakuha ng asylum papunta nga po dyan sa yung sa Brazil, tama ba? Itong dalawang ito mga kababayan. So ano kaya ang katotohanan tungkol dito, no? Mayroon na kaya itong kinalaman dito mga kababayan sa nangyayari ngayon na ito nga pong Japanese dyan sa Japan or sa UN nagsalita po mga kababayan tungkol sa human rights, no? Kunikonektado na ho kaya ito? Ano sa tingin ninyo? Posibilidad kaya ito na pupwedeng gawin ni Trump? After all mga kababayan, si Trump galit din dito sa ICC. Ilang beses na nga binigyan ng sanction yung ICC na yan, di ba? Marami na po ang mga nagawang sanction. At mismo yung si Karim Khan, di ba? Marami na rin pong kaso yan dyan sa ICC na yan. So, yung ICC na yan, wala pong moral, no? Para magkaroon ng magkaroon po ng mga ganitong klaseng investigasyon or paghahatol, tama? Paghahatol, pagja-judge sa mga kaso ng ibang mga tao kasi sila mismo corrupt din sila, no? Wala silang moralidad. Hindi sila karapat-dapat. Sila rin mismo dapat din sila hatulan. Actually, Russia nga hinatulan na sila, di ba mga kababayan? Itong mga judges ng ICC. So ngayon, anong kinalaman dito? Ito na kaya ay napansin na kaya ni Trump na may connection na po ito talaga, mayroon pong ng taong bayan na po, hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Muli natin pakinggan ito mga kababayang Hapon, no, na nagsalita, Japanese, nanawagan sa human rights advocate, nanawagan sa UN na palayain si Duterte. Japanese na human rights advocate, nanawagan sa UN na palayain si Duterte. Muli natin pakinggan mga kababayan kasi napakaganda po nito, no? Ayaw po nila ito makita, ayaw po nila ito mapanood, lalo na itong bangag na Marcos Jr. at ng kanyang mga bayarang trolls. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte to tell the 80-years-old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Thank you. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte to tell the 80-years-old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration Ang ganda ng pagkakasabi niya rito mga kababayan, great injustice. Talagang napakalaking injustisya ang ginawa dito kay Pangulong Duterte nito pong bangag admin na ito. At talaga naman matagal na, 1 taon na po mahigit itong pong pagpapahirap ng wala po sa tamang due process ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya mga kababayan, siguro napapanahon na po ito talaga
mukhang nagkaka-accumulate na ngayon, mukhang nakakaramdam na si Trump na tama na, siguro sabi ni Trump, no? Baka mga kababayan, totoo talaga siguro ito, no? Totoo talaga siguro ito na sinasabi ni Trump. Ito lang ang pinost lang ito ni Joshua Hall. Na si Joshua Hall naman may naka-blue check. So ibig sabihin mga kababayan, legit po 'yan na nag-post na 'yan. Ano? So ano kaya ang epekto nito, no, mga kababayan? Tingnan natin, no. At ang isa pa kasi diyan mga kababayan, dahil tingnan nyo ha, si BP Inday Sara hindi na po talaga mapipigilan na maging pangulo ng ating bansa. Dahil mayroon pa ako nakitang post dito, ayan po, itong post na ito, alam niyo kung sinong nag-post ito? One TV Philippines. Alam natin itong One TV Philippines mga kababayan, parang minsan ano rin to minsan basher din to. Di ba? Pero, sorry pero tingnan natin yung kanyang sinasabi ditong balita niya mga kababayan tungkol sa picture na to. Survey pala ito. Sabi dito mga kababayan ng kanyang survey, no? Even a united opposition trails VP Sara Duterte. Even daw po mga kababayan, ano bang ibig sabihin nito? A March survey by Tangery shows, ito pa mga kababayan, Tangery pala ang may survey nito. Alam na po natin, ito pong Tangery na to ay talagang medyo ano rin to, di ba? Critic din to ni VP Sara, hindi rin ito pabor. Pabor yata ito sa bangag Di ba? Ito po yun, no? A March survey by Tangery shows Sara Duterte maintaining a commanding lead even if opposition forces unite behind a single candidate. O yun. Kahit daw po ang mga oposisyon, magsama-sama silang lahat, mga kababayan, ang makakaharap ni BP Sara ay lamang pa rin, no? Kahit pa magkaisa sila, isa na lang. Halimbawa, si BP Robredo ang kanila makuha, no? Hindi na si Tulfo, hindi na si Boying, wala na. Si Robredo na lang lahat, hindi na si Risa Ontiveros, lamang pa rin po si BP Inday Sara. The poll indicates that a consolidated opposition could only muster about 38.5%. Pagka nag-consolidate daw, nagsama-sama mga kababayan, ito daw pong mga opposition o makakalaban ni BP Sara ay makakakuha lang sila ng 38.5% of the vote. In contrast naman daw, Duterte would still secured around 48%, giving her a lead of nearly 10 percentage points over a united rival. Ayan na po mga kababayan. The results suggested that even a combined opposition challenge may not be enough to overtake the Vice President's strong voters support. Kahit magsama-sama daw po lahat mga kababayan, ang mga oposisyon, ay wala daw po talaga, hindi po oposisyon makakalaban ni BP Inday Sara. Hindi pa rin po sila mananalo kay BP Inday Sara, at 10% pa rin ang lamang ni BP Sara. Magsama na pala silang lahat, napakalaki pa rin ang lamang ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So ayan po ang maliwanag dito na makikita po natin na talaga naman si BP Inday Sara ay talagang namamayagpag pa rin. At dahil siguro dyan, nakita na po siguro ni Bangag, nagpa full alert na siya, no? Nakapagtataka nga, bakit po naka full alert ito? No? Ano ba ang nasa isip niyo mga kababayan? Bakit kaya naka full alert ang Malacanang? Sige nga. Sabi dito nga nag-comment, basa lang tayo It's because people nowadays don't like to abide the law, as if they are going to die if government do not listen to them. May ganun, wilga muna bago ihain ang proposal nila. Ito, malamang ito mga kababayan, makamarkos ito. Na paborito sa administration. Sabi naman ni Genevieve Acosta, masyado nilang tinatapakan ang pinag-aralan nila. Kawawang mga pulis. Kawawang mga pulis, sabi naman ni Ato sa Danal. Nagbabasa lang po ako ng mga comment dito ng taong bayan Anong pinaghahandaan? Sabi naman ni Corazon Lorenzo Saison. Gumising sana kayo. Heightened security from home. From innocent citizen
who only wants to seek justice for Filipinos? O yan, sabi ni Henry Tan. Please open up your eyes. Use your kukote. This is not destabilization. Sa tigbin ba ninyo tama lang ang nangyayari? Sa tingin ba ninyo siguro? Sa tingin ba ninyo tama lang nangyayari sa bansa natin? Maliwanag pag nanakaw. Ang bayan ay gamit ang nakaw na pera para pag-awayin ang mga taong bayan. O. Komentaryo po yan ng mga taong bayan na binabasa ko lang ha mga kababayan. Gumising na daw kayo. Atin pong mga alagad ng batas, no? Sapagkat maliwanag na pera or pera ng taong bayan na ninakaw ang ginagamit para pag-awayin din ang taong bayan. Yan po ngayon ang mga samot-saring reaksyon ng taong bayan dito sa nangyayaring mukhang naka-heightened alert, takot na takot itong si Marcos Jr. Bakit katakot na takot Marcos Jr.? Tingnan nyo si VP Inday Sara mga kababayan, chill lang oh. Naka-live po itong ang amo ang power o ang amo ang gahom dili gikan sa amo ang apelyido, dili gikan sa amo ang pamilya, dili gikan sa kung unsa ang posisyon namo dinha sa inyong silingan sa syudad sa Davao, kundi gikan sa inyoha, gikan sa katawhan. Ayan mga kababayan, sabi ni VP Inday Sara, live po ito mayroon pala dito may nakasulat sa taas, Kap Oscar Dodong Bukol Jr.'s statue. May seremonya ito sa ni Kap Dodong Bukol mga kababayan. Grabe po yun si Kap Dodong Bukol, no? Ang mga taong bayan nung libing, grabe ang tao po doon, no? Ito pala yun mga kababayan, no? Ito yun, no? Yung pagdating niya rito, ito yun, no? Inday Sara Duterte! Yes! Ang umaabot ako ng Presidente sa Pilipinas! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Si Presidente Inday Sara Duterte! Yes! Ayan na mga kababayan, talaga naman Inday Sara Duterte ang sigaw ng taong bayan. Hindi na po ito mapipigilan mga kababayan. Kaya wag na po kayong matakot at mag-atubili pa. Si Vice President Sara Duterte ay todo support na po tayo, no mga kababayan. Itudo na po natin ang ating suporta kay Vice President Sara Duterte sapagkat wala na pong makakapigil dito. Ang ating presidente ay babalik po Duterte na naman sa 2028 para po mawala na po itong mga sindikato. Hindi po droga na ngayon mga kababayan. Hindi lang po droga. Sindikato na po ngayon ng kurap ng mga politiko sa ating gobyerno. Grabe. Mula sa taas. Oh. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Ito, nakakagulat ito na talaga naman may magandang reaction dito si Attorney JV Hinlo. Panuurin natin guys. Napakaganda po nito patungkol doon sa mga dating sundalo na lumabas na nagsiwalat. Bakit ang tahimik ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? The Filipino people deserves to know the truth. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? At ito bakit hanggang ngayon lumabas dati si Gutesa at biglang nagtago. Ngayon, lumabas yung 18 soldiers. Meron silang sinasabi, bakit ang tahimik ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Kasi yung ini-implicate doon ng 18 soldiers, si Zaldico at kung sinong iniutos na dalhan ng maleta. Bakit hindi kinontradict o sinabing sinungaling ni Zaldico yung 18? And habang tumatagal, lalong lumalakas
yung version ng 18 kasi hindi nga kinokontra ni Zaldico who is directly linked to the testimonies of the 18. But I will repeat, ang lawyer o lawyers ng 18 soldiers must prepare at the earliest separate and individual affidavits to put into record their individual experience, perception, and participation in the whole incident, no, or series of incidents, para limited lang sila sa kanilang separate testimony. Bakit ang tahimik, no, ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Ayan mga kababayan, ang ganda po dito ng sinasabi ni Attorney JB Hinlo, yung kanyang pinaka observation dito, bakit ang tahimik nitong abogado ni Zaldico, di ba? At bakit hindi rin to kinontra ni Zaldico, no? Mga kababayan, bakit nga ba? Bakit ang tahimik, no, ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Kita nyo mga kababayan, naalala nyo dati, nang unang lumabas itong abogado ni Zaldico, ay talagang bawat may mga nag-aakusa sa kanyang kliyente, no, kay Zaldico, ay sinasabi na talaga, hindi yan totoo. Walang ganyan, di ba? Pero ngayon, sa pagkakataon nito, sa puntong ito, itong lumabas na mga 18 dating mga sundalo or 16 na Marines, no? 2 sundalo, hindi na po nagsalita itong abogado ni Zaldico at hindi na rin nagpalabas ng video si Zaldico, mga kababayan. So, ito ay, kung atin pong titingnan, maliwanag na kinukonfirma lang ni Zaldico at ng abogado niya itong mga sinisiwalat dito ng mga dating sundalo. Tama, hindi? Now, ang sabi nga rito na Attorney JB Hinlo ay dapat magsagawa nga po, no, ng individual na kanilang affidavit or sinumpaang salaysay, ito pong mga dating sundalo para nakafocus lang sila sa bawat sarili nilang experience. Napakagandang suggestions ito ni Attorney JB Hinlo, mga kababayan. Which is, sa tingin ko, no, nakahanda rin ditong gawin ni Attorney Livy Baligod. Parang siguro hinahanapan lang talaga ng butas ito pong 18 Marines, pero dito mga kababayan makikita na natin na one day, no, once na magsama-sama po si Zaldico, Sergeant Gutesa, lalo nila sa pagdinig ng Senado, sana si Lacson magpadala na siya ng sumpi na kay Gutesa, kay Zaldico, at dito sa 18 dating mga sundalo. Di ba? Padala niya na ng mga subpena para magharap-harap na lahat. Ganon din sila, Diskaya, pabalikin din dyan. Pati sila, yung sino-sino yung mga yon. Lahat, pagharap-harapin sila dyan para makross-examine. Kasi mga kababayan, alam nyo, kung totoong sinasabi mo, kahit sino pang makaharap mo, hindi ka talaga magkakamali. Tama, hindi? Pero, kahit kakaunti lang ang sinabi mo, kahit gaano mo pa ka-memorize ito, magkakamali at magkakamali ka talaga. Di ba? Pagka nag-course examine na yan, mga kababayan, pag sarili mong experience, mahihirapan kang Halimbawa ngayon, sabi ni itong isang Marines, ako, nag-deliver ako dito kay Marcos Jr. sa lugar nila mismo, sa bahay nila. O, kahit pasabihin na pagbalik-balik rin ako ng tanong ng mga abogado, ng mga senador, yun at yun pa rin sasabihin ko kasi nakita ko, alam ko Di ba? Minsan nga, baka nga mayroon pang mga senaryo na pwede mo pang, may nakita ko sa lugar na yon, ganitong lugar. Tapos, yung oras noon, kasi tumingin ako sa may kachat ako, yung asawa ko, di ba? Yung mga anak ko, di ba may mga ganun pang insidente na magkukunik-kunik na makikita yon doon sa history ng cellphone.
Di ba? Na magpapatunay lang na yung araw na yun, nandun ka or mayroon kang ginawa noon. Mayroong halimbawa, mayroon kang na-chat sa anak mo, nandito ako ngayon sa lugar, sa Ilocos, di ba? For ano lang ba? May nagtanong sa'yo, kamag-anak mo, may mga ganon, di ba? Magkukunik-kunik tayo mga kababayan eh. So mariricall mo yan. Kaya masisigurado mo na ano man ang itanong sa'yo, lahat ng sasabihin mo, kung totoo man yan, kayang-kaya mong tindigan at kayang-kaya mong sabihin yon nang hindi ka maghihisitant, nang hindi mo na kailangan pa ng mga babasahin, di ba? Well, ang kay Sergeant Gutesa naman, kasi affidavit na talaga yun eh. Para lang dire-diretso pagbabasa. Pero yun talaga yun eh. Di ba? Pero isa lang, one thing lang for sure mga kababayan. Tingnan nyo dito sa investigasyon, una nang doon kay Sergeant Gutesa, ang kapuna-puna doon, wala man lang senador na nagtanong kay Gutesa, di ba? O bakit sa Malacanang? Pwede naman dyan sa Forbes, pwede naman sa BGC, di ba? Sa mga hotel dyan, sa mga gandang ano dyan, sa Makati at saka sa Taguig sa BGC. Bakit kailangan pa sa Malacanang? Di ba? Eh, ang tanong lang ni Lacson ay yung bahay dati ni sinabi yung parang inching na pangalan. Di ba? Yun lang ang tanong ni Lacson eh. Hindi nila matanong kung bakit may deliver doon. Na ngayon, nabanggit ni Gutesa yun, na ngayon naman nabanggit din nitong 18 dating mga sundalo. 16 na Marines at dating Army, 2. Same na same. Nagtutugma mga kababayan. At bakit si Lacson, wala man lang siyang panganingan na, uy, isupina natin si Gutesa para mapilitan lumutang. Di ba sinasabi nila bumaliktad na si Gutesa? Tama hindi? Sinasabi nila yun, di ba? Sinasabi ni Senator Aimee, bumaliktad na daw. Kasi daw mukhang tinatakot yata yung pamilya. Well, hindi natin sinasabi kung sino ang nagtakot sa pamilya niya at sino yung nasa likod ng pananakot kay Gutesa. At sino nagsabi na pabaliktarin na siya. No? At ano ang kapalit kung sakasakaling bumaliktad na siya, mga kababayan? Di ba? Ngayon, bakit si Lacson walang kiber? Di ba Lacson, ang gawin mo ngayon, magpaano ka na? Pasubpinan mo na yan. Sandali. Isubpina natin itong mga ito. Isubpina na natin lahat ang dapat isubpina. Si Lacson wala. Ayaw niya magpasubpina, mga kababayan. So, anong lumalabas? Lumalabas tuloy ngayon. Ano man ang sabihin nito pong mga dating sundalo, totoo. Kasi, nagsasawalang kibo kayo eh. Di ba meron tayong kasabihan, silence means yes. Hindi po pwede na hindi nyo ito sagutin at hindi nyo paniwalaan. At hindi ninyo ito imbestigahan yan, Lacson. So anong gagawin ng Blue Ribbon? Wala na lang. Matutulog na lang ang Blue Ribbon, wala nang trabaho. Ganun ba yun, Lacson? Pinipilit mo yung report mo na papirmahan, pagkatapos na papirmahan, i-close mo na yung tungkol dyan. Parang katulad na lang din ng ICI na walang silbi, gumastos lang ang Pilipinas. Kumain lang ng tax ng bayan yung ICI. Anong napala doon? Wala namang kwenta yun. Anong napala namin? Kayo may napala, na masyal-masyal kayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lalo na dyan sa Davao. Gusto nyo siguro durian, no? Sa Cebu na nandoon ng mga sa Bulacan, sa ano pa ba? Sa Bicol, na nandoon yung mga matitinding di ba? Mga tinamaan ng bagyo. Andun ang mga matitinding mga flood control na corruption. Pero nasaan kayo? Dito tayo sa Davao. Dito masarap ang durian eh. Di ba? Ganyan ang ginawa ninyo. Ganyan ang ginawa ninyong kabulastugan. Ngayon, itong 18 dating mga sundalo, wala man lang, Lacson, ayaw mong pagalawin ang baso, ayaw mong patawag. Lalo na nga si Gutesa. Bakit hindi mag-issue? Di ba itong talamak na talamak itong tuwadgong na ito, mayat maya patawag ng ng tawag no? Ng hearing or pasubpina, di ba? Pakulong. Bakit hindi ito gawin ni Lacson? Nababahag bang buntot ni Lacson, mga kababayan? Sige, iwanan natin niya si Lacson. Punta na tayo sa ating mga kababayan na gustong magpa-shoutout sa comment section, no? Sa mga nakarating dito, mga kababayan, ito.
Shoutout muna kayo. Shoutout muna tayo. Nasaan na yun? Watching from Australia, thank you po. Sabi ni Joshua Kasayuran. Oy, thank you, Kasayuran. Thank you po. Shoutout sa iyo dyan, Joshua Kasayuran sa Australia. Watching from Norway, Marilo Burger. Wow, sana masarap ang burger. Shoutout, Sir Bimar, palagi ako nanonood sa channel mo. Watching from Portugal. Oy, pakikumusta mo naman ako dyan kay paring Saldi ko. Pakikumusta mo naman ako. Tawag nito, Nudjo Magantala. Ayan. Shoutout dyan kay Saldi ko sa Portugal, kung nandyan ba. Tamsagdan po, Sir Bimar, always watching. Ana Santos. Shoutout sa iyo From Tondo, Manila, watching, good evening. Sabi ni Maridel Villanueva. Ayan. Shoutout sa iyo dyan. Hello, Bimar. Nagkakabukingan na sila. God is alive. Sabi ni Ate Charilo. Sir, Madam, ang sarap talaga gastusin ang pera na hindi pinaghirapan, lalo pa kung galing sa nakaw. Kawawa ang mga Pilipino kumakain ang ulam ay asin, sabi ni Eladio Ordez. Correct kayo dyan, sir. Wow, interview pala sila sa Banatero, sabi ni Belen Kadaban Sagba ng Abra. Manual counting is the best, sabi ni Artemio Buintipo. Mukha ng pera din po ba, Sir BMR? Sabi ni Jocelyn Peria. Madali lang yan, tutukan lang ang bilangan ng mga vlogger. Tama. At sila lang ay pwede nang malaman ang resulta, sabi ni Danny Mulyon. Correct. I-content lang namin ang live yan, wala nang problema Tapos na yan Urgent investigation, Mr. Lacson, to make it clear, transparent. Tama, di ba? Ang ganda yung suggestion ni ma'am. I-ano na lang, Soto, ibalik mong malita, sabi ni Rosalinda. Dapat na inspeksyon ang Bucor ulit dahil baka bumalik na naman ang illegal sa loob, sabi ni Julieta Amador. BP Sara, President, please. Ang pera sa Bucor ay galing sa budget ng pagkain sa mga preso. Watching from Cavite. Nako po, Edison Johnson. Talaga ba? Galing sa budget ng mga preso. Kawawa naman ang mga preso. Sige na, magkaisa na tayo. Sama-sama lumantad sa kalsada. Soto, nagpunta... Susan Ishikawa. Hello po, Ma'am Susan Ishikawa. Alice Oliva. Sige na, magkaisa na tayo. Tamsakdan, Sir Bimar, always watching. Thank you sa Ana. Sana all, sabi ni Jocelyn Peria. Yes, every presento. Idol Bimar, si Buying Ying may ing sabi ni Isaias Lagrimas. Ayan mga kababayan, ang mga nagpa-shoutout at nag-comment nang nakarating sa dulo ng ating mga video. Kung nakarating ka po dito ngayon sa dulo na ito, comment ka po, pa-shoutout BMR at pakilagay kung taga-saan ka at nang mapag-usapan natin dito. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!